Yan, okay. Ah, Simulan na po natin. Ayan po, ito po si Sitaw, Sitaw Philippines, located at 12th floor, Cocolite Building, 39th Street Corner, 11th Avenue, BGC, Taguig City, Metro Manila. Ayan po yung address ng ating opisina. Company profile, so pahapyaw na lang to, summary na lang kasi na-discuss na natin to kahapon on behalf of our new affiliates, kaya lang natin ito sasabihin. So about the company, mahalaga po na malaman natin yung tungkol sa kumpanya. Kasi tayo po ang negosyante. Dapat hindi lang tayo kumikita rito, dapat ikaw mismo alam mo yung company. So Sitaw is a leading online cross-border e-commerce platform that provides a seamless and secure online shopping experience to customer worldwide. So founded in 2020, Bricks E-commerce Private Limited is the parent company of Sitaw. Okay? So pag sinabi natin cross-border, si Sitaw, ayan po ay worldwide. Okay? Ibig sabihin po ng Sitaw, yung SEA, yan po ay Southeast Asia. At yung TAW, ang ang ibig sabihin niyan ay nakita ko kahapon, no, yung meaning na sinabi diyan. Teka, hanapin natin. Kasi sabi nung ibang mga business daw. Pero itong kay Sitaw, ang ibig sabihin yung Tau, Sea, Southeast Asia, and Tau means Great Finds. So yan po yung ibig sabihin ng Tau, Great Find. Southeast Asia, Great Finds. So yan yung ibig sabihin niya. Si Sitaw po dati, no, ay naka-connect po siya sa Bricks e-commerce at sa JD.com. Ibig sabihin, doon po ipopost yung mga products po natin. No, yung mga product na ni Sitaw, doon po na ipopost yan. At from Bricks, from JD.com, ipinapasa yan kay Sitaw papasa sa atin. Ngayon po, stand-alone na si Sitaw, ibig sabihin nakatayo na siya sa sarili niyang paa, wala na siyang hindi na siya nakakonect sa Bricks e-commerce, hindi na rin siya connected sa JD.com. May sarili na siyang warehouse, may sarili na siyang marketing, no? May sarili na siyang AI. Ibig sabihin siya na yung nagpapatakbo sa marketing, okay? So Sitaw Philippines, also known as New Sitaw Corporation. So was established on October 4, 2022. So makikita po natin dito na ito po yung pangalan ng company natin. New Sitaw Corporation, na kung saan ang business niya is e-commerce. So the company is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering a wide range of quality products of competitive prices. With a team dedicated, professional, and robust technology platform, Sitaw Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. Ayan po, no, makita natin dito kung gaano ka-committed o nakakumit si Sitaw, no, sa ating lahat, na kung saan makapagbigay siya ng maayos na na quality ng mga products, at syempre yung maayos na ah, yung maayos na pakikipag-ugnayan sa mga sa mga business o sa mga seller. So what is Sitaw? So Sitaw is an e-commerce platform that allow users to buy and sell products. So ayan po, no, e-commerce platform with the concept of drop shipping. So ibig sabihin, hindi na kailangan ni seller na gumawa ng inventory. Ang gagawin na lang natin dito ay yung product, kukunin ni customer sa store mo at si Sitaw na yung mag-ship. No? Siya na yung bahalang mag-deliver doon sa customer. Ibig sabihin from warehouse, from supplier to customer. So what is e-commerce? So dapat maintindihan natin ano ba yung e-commerce. Ito pong e-commerce, meron pong traditional, ngayon po nasa mundo na po tayo ng online, 'di ba? O mga makabagong technology. So meaning lang ng e-commerce is buying and selling of goods and services online. So e-commerce, it involves use the internet digital technologies to conduct transaction between businesses. So ito po yung makabagong e-commerce na kung saan gamit ang online, gamit ang internet, gamit ang digital technologies, nakakaabot po tayo sa buong mundo, worldwide, no? Hindi kagaya pag nag-business ka sa Pilipinas, kung nung wala pa yung internet, doon lang sa lugar mo.
'di ba? Sa barangay mo, sa city mo, doon ka lang nakakapag gawa ng business. Ngayon, kahit sa ibang bansa, kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang kumita at pwede kang magkaroon um, ng, ng mga customer sa ibang bansa gamit ang bagong technology na to. So what is dropshipping? So in dropshipping, the seller does not have bold inventory and worry about managing warehouse. Kasi ang dropshipping po, no, pag sinabi natin dropshipping, ikaw yung kailangan may warehouse ka dito, kailangan may storage ka dito. Kasi saan mo ilalagay yung mga product mo? Ikaw lahat gagawa, pati yung pagmamanage, no? Ikaw gagawa lahat, ikaw magdi-deliver, ikaw magpo-promote, ikaw magbebenta, ikaw lahat gagawa. Hindi katulad po kay Sitaw na kung saan tayo po yung third party. Kaya napakaganda yung ginawa ni Sitaw na tayo lang magpa-process ng mga products. Siya na bahala doon sa mga iba pa, inventory, dropshipping, no? Sa pagmamarket. Kaya nga po nakaka hindi ko lang alam kung nakakatuwa o nakakainis, no? Doon sa mga iba na inalis na nga ni Sitaw sa iyo yung mga responsibilidad doon sa marketing, dropshipping, pero bakit maraming tao na tinatanong pa rin, 'di ba? Bakit yung wala yung address, hindi pinapakita. Talagang hindi po pinapakita yan. 'Di ba? Ano yan hindi kahit saan po yan, tinatago po yung ano ng tao. Kasi tsaka hindi mo na concern yon dahil hindi naman ikaw yung magdi-deliver. 'Di ba yung mga inalis na ni Sitaw, hinahanap natin. Kaya nga sabi, ang biro ko lagi, kung hahanapin mo yan, kung gusto mo malaman pala yung talagang kung paano umiikot yan, magtayo ka na sarili mong dropshipping business para malaman. Kasi may mga dinisclose na nga si Sitaw para hindi mo na isipin. Pero bakit iniisip mo pa? 'Di ba? Na hindi mo naman dapat ng pag-isipan, ang dapat mo lang i-focus is yung kung ano yung trabaho mo as a seller. 'Di ba? Kunyari, ang trabaho ko sa opisina ay sa HR ako. Yung sa HR lang yung gagawin ko. Huwag mong gagawin yung sa ibang department. 'Di ba? Ayun lang yung trabaho mo eh. Kunyari, ikaw seller ka, di yun lang ang gawin mo. So sapat na yung malaman mo na legit si Sitaw, may opisina, may warehouse, may mga taong mahawak na ganito, tapos ganito yung gagawin mo. Ganun lang po 'yon. Ngayon, pwede naman natin yan malaman, punta ka sa office, kung i-allow ka, di tanungin mo lahat 'yan, kung sino may-ari, kung sino, lahat alamin mo, 'di ba? Kung ah i-allow nila kasi syempre may mga ano yan yung mga company may mga policy rin yan na hindi basta-basta nila pinapaalam diyan yung may mga ano yan may mga bagay na sila lang yung nakakaalam. Okay? Ganyan po talaga sa negosyo. Tanggapin mo man o hindi. Ngayon, kung gusto mong malaman yan, maglagay ka ng malaking kapital kay Sitaw, mag-partner kayo para isabihin nila sa iyo. Okay? Ibig sabihin, yung partner na hindi seller yung talagang isa ka sa may-ari, no? O kaya gumawa ka ng sarili mong dropshipping business para malaman mo. So how does e-commerce dropshipping work in Sitaw? In Sitaw e-commerce dropshipping business model, you don't have to keep any inventory. So gaya na sinabi natin, sa e-commerce dropshipping work, hindi mo na kailangan ng inventory, hindi mo na kailangan ng product, warehouse, hindi mo na kailangan. Ikaw, ang gagawin mo na lang is mag-process ng product ni customer. Ibig sabihin ng hindi kailangan ng product, ibig sabihin ba, sir, walang product? May product, kaso hindi mo na kailangan bumili pa ng ikaw yung bibili, magkakapital ka ng malaki, bibili mo yung product, saka mo ibebenta. Hindi. Si Sitaw na bahala lahat yan. Kaya si Sitaw, makikita mo pag pumunta ka sa office, sa warehouse nila, nagla-live selling po sila. Okay? Si Sitaw na yung gumagawa yung parang gagawin mo, si Sitaw na po lahat gumagawa niyan. So how does e-commerce dropshipping work in Sitaw? Customer places an order from your online store. Your store will automatically send the orders to Sitaw. Then Sitaw prepares your customer order. Sitaw ship the orders directly to your customer. So ganun niya pinoproseso yung e-commerce dropshipping. So ngayon nasa layers of Sitaw na tayo. So first layer o layer 1, Sitaw core products and store. Ito po makita natin, no? Sitaw provides a comprehensive set of tools and resources to help business owners build and run their online store effectively. This includes template for the store design, access to a powerful sports product warehouse, payment processing tools, and various marketing tools to promote their business and attract customers. So ito po yung core products and stores na kung saan nag-provide si Sitaw ng ng gamit
na kung saan makakatulong po sa mga negosyante o sa mga seller na tulad po natin. Na kung saan siya na po, no, yung gumawa nung lahat nung nasa online, yung marketing. Yan nga po yung ginagamit natin na makabago ngayon, yung artificial intelligence, no? Na kung saan buong mundo yung naaabot po niya. Kaya mapapansin natin, bakit maraming products na dumadating kasi worldwide. Ito pa yung isa nakakatuwa, no? Pag may mga products na dumarating, mga nagrereklamo, ba't ang daming products? Ganito, saan ba nang gagaling yan? Tapos pag wala naman pong products na hindi na dumarating, nako, walang products na dumarating, hindi totoo yan, di ba? So, kung papansinin nga ni Sitaw to, maiinis siya eh. 'Di ba? Maraming alam mo sa atin no, hindi ko lang alam kung sa ibang lahi may ganito o sa Pilipino lang talaga yung likas na mareklamo. Kaya maraming Pilipino ang hindi umaasenso. Buti nga ngayon may social media na kaya marami ng Pilipinong umasenso kasi naiba na yung mindset nila. Pero marami pa rin yung naiwan na ang mindset ay puro reklamo. Reklamo ng taas ng bilihin, wala namang ginagawa para masustain yung kanilang pangangailangan. Ang ibig ko sabihin, reklamo ka ng reklamong mataas ang bilihin, hindi maghanap ka ng negosyo, maghanap ka ng trabaho na pwede o kaya extra income. 'Di ba? So yun lang po eh. Kasi yun lang yung magiging sagot niya. Kahit saan ka pumunta, tumataas ang presyo ng bilihin. Ngayon kung magrereklamo ka magrereklamo, hindi yan makakatulong sa iyo. 'Di ba? So ito, si Sitaw, isa sa mga source of income na pwedeng makatulong sa iyo. May reklamo ka na naman. Paano ako magsisimula? Wala naman akong pasimula. Simulan mo. Ganun po talaga. Ang mindset ng gustong magnegosyo, ang mindset ng gustong kumita, gumagawa ng paraan. 'Di ba? So, ganun po yun. Kasi pag once nakikita kang potensyal, dapat marunong kang gumawa ng paraan. Kasi pag hindi mo yung ginawa ng paraan, paano mo masosustain yung pangangailangan mo kung marami kang binabayaran? Marami nga akong binabayaran. Yun ang solusyon. Kailangan mo karoon ng extra income. So, kailangan mo, para mabayaran yon para makamove ka, kailangan mo magsimula. Di ba? Pero kung hindi mo gagawin yan, paano kakikita? So, lahat po may risk. Kaya kailangan natin mag-take risk. Paano kung ganito? Hindi ka pa nagsisimula, iniisip mo kagad negative. Paano naman kung ayan yung pagsisimula mo diyan magsimula yung journey mo at diyan ka kumita, diyan ka yumaman. Paano pa ganun? Ba't iniisip mo yung negative? Ba't hindi mo isipin yung positive? 'Di ba? So ganun lang po sa pagnenegosyo. Kasi once hindi mo yan sinimulan, hindi mo yan maiintindihan at malalaman. So layer 2, sitaw additional free services. So bukod doon sa binigay niyang mga kagamitan, gamit ang internet, Sitaw provides free advertising, online traffic to help each store achieve sale, which is significant advantage for independent business owners who may struggle to attract customer on their own. Ito ko po kasi yung mahirap sa isang mga kapag ikaw may product, no, tulad nung nakikita nyo mga live selling, ikaw talaga magpo-promote yan. Aalamin mo yung produkto mo, ila-live selling mo, na ganito yan, ganyan yan, di ba? Ikaw yung magsasalita, magbibigay ka dyan ng 1 oras, 2 oras, minsan 3 oras, 4 na oras para gawin yan. Para may bumili sa'yo. Ikaw yung mag-a-advertise, lalo kung hindi naman tayo kilala. Pero dito kay Sitaw, hindi mo na kailangan gawin yan. Ang gagawin mo na lang, inalis na rin ni Sitaw yan, siya na rin ang gumawa niyan para sa'yo. Ang gagawin mo lang, makapag-focus ka doon sa pag-process ng product ni customer. Layer 3, jointly operated by trusted partners. So gaya ng sabi ko sa inyo, si Sitaw ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa lang. Kaya titingnan natin sa isang negosyo, paano niya ito pinapatakbo. So Sitaw carefully selected partner for suppliers, warehouses, the logistic and payment providers to help business owners by providing them with uh, uh, cost-effective and secure solution. So tiningnan lahat ito ni Sitaw. Kaya makikita po natin mamaya, sino ba yung mga business partner natin? Ano ba yung, saan ba tayo naka-tie up? 'Di ba? Kailan mahalaga 'yon eh. Saan ba tayo naka-tie up? Paano ba niya madi-deliver 'yan? Magtaka ka na may dumadating na orders na di-deliver tapos wala silang logistic. Saan ang gagaling? 'Di ba? So, dito po makikita natin na hindi yung partnership nila na sa logistic ay kilala, no? Kilala. Naka-tie up sila sa isa sa mga bangko ng Pilipinas, yung malaki BDO at yung sikat na GCash, yung e-wallet at iba pang mga cooperative partners nila. So papakita po natin yan mamaya. So ito yung company warehouse. So kanina kung napaaga kayo, nakita nyo mismo yung video, yung warehouse na to. So matatagpuan yan doon sa Bulihan, Bulacan, Plaridel. Kaya mga taga Bulacan dyan, malapit sa Plaridel, pwede nyong pasyalan yan.
Pero kailangan makipag-appointment muna kayo, tawagan yung account specialist nyo na sabihin nyo, pwede ba akong pumasyal sa warehouse o sa office para alam po nila. So ito yung mga partners po natin logistic sa Sitaw Philippines Operation Center, JN2 Express, no, yung WMS Strategic Ecological Partners, so international po 'yan. Then ito yung mga naka-tie up tayo, yung cooperative partners po natin. Naka-tie up po tayo sa Visa, yung JCB, Paiso, Mastercard, GoalOpay, GCash, BDO, TDK, Tugo Travel, JNT Express, and Flash Express. At meron pa pong iba. So marami pong logistic na na-partner po si Sita. Naka-tie up po tayo dyan. Kaya makikita po natin na itong mga company na to ay hindi makikipag-tie up sa isang scam na company. So logic na lang. No? Yun na lang yung pairalin. Simple logic. Now, si BDO makikipag-partner sa isang scam? Hindi po siguro. Kasi marami na pong experience dyan na kung saan may mga company na nakaregister sa SEC pero hindi sila tie up sa mga bangko. Kaya ang problema diyan yung paano mo ipapasok yung pera mo at kung paano mo ilalabas. Dito kay Sitaw, hindi mo problema 'yan. Ang minimum amount ng withdrawal mo 500, ang maximum kahit magkano, depende yan sa bangko na tatanggap ng withdrawal mo. Kung yung bangko mo tumatanggap ng 1 million, pwede mo yan i-withdraw kay Sitaw. So ganyan siya. Kasi sa ibang nung mga sinalihan ko noon, hindi ka makaka-withdraw ng ganyan kalaki kasi ko-questioning ka na ng bangko. Yung magpasok ka nga lang ng 100,000, itatanong na nila yan. Ano bang business meron dito? Pag sinabi mong ganito at hindi nila tatanggapin yung pera mo. So ganyan po kasi yung sa AMLA, 'di ba? So dito kay Sitaw, kahit ilang milyon ang ipasok mo, hindi no question ask kasi nga hindi sila ma-AMLA dahil legit sila. Marami na pong nagpasok niya ng milyon. No question ask. Kasi once ikaw nagpasok ng milyon sa BDO, kunyari, itatransfer mo sa ibang company, tatanungin ka niyan. 'Di ba? So dito wala kasi nga naka-tie up tayo sa bangko. So ito po makita natin, panoodin natin sandali. Ito po yung cooperative partners na kung saan ito yung mga factory at direct supplier ni Sitaw. Okay?
Yan, okay. So nakita po natin yung ano no, yung mga factory, mga direct supplier na partner po ng ating company ni Sitaw. So dito na tayo sa layer 4, professional team to support your operation. Sitaw has its own customer service team trained to handle all kinds after sales services to ensure customer satisfaction. So ito po yung kagandahan kay Sitaw na kung saan pag may mga problema o mga concern, meron siyang customer service na mag-handle. Kaya meron po tayong mga account specialist. So itong mga account specialist na ito yung pwedeng matanong natin kung may mga concern tayo sa technical, ano? Sa dashboard natin, sa account natin, sa withdrawal natin, sa recharge, kung ano man, ano, sila yung pwede natin kontakin. Ito po yung sinasabi natin, kapag wala kang referral code at hindi mo alam kung sino yung account specialist mo, doon maraming tao nahihirapan. No, kasi nga iba yung iniisip nila. Kapag may nagbibigay sa kanila na referral code, pag meron sa kanilang nagsasabing ganitong gawin, ayaw gagawin. Ngayon, pag gumawa sila ng sarili nila, nagkamali sila, sisisihin, sisitaw. 'Di ba? So, ganyan po yung ugali natin at marami po tayong ganyan na imbes na sisihin mo yung sarili mo dahil ikaw yung nagkamali, sisisihan mo yung sitaw tapos magpo-post ka sa social media na naranasan nyo ba yung ganito, ganyan-ganyan, 'di ba? Bakit mo pa kailangan i-post yan? Kung meron kang account specialist, siya pwede mong pagtanungan, 'di ba? So ano yung meron? Ano yung purpose? So sa mga ganon, dapat hindi na natin pinapansin yung mga yan at alam nila dapat, 'di ba? Kaya nga po, ano nakakanilabas. Pag tinanong mo, may account specialist naman pala, hindi na natin natanong. So ito yung purpose ng Zoom, bakit natin ginagawa ito. Tapos pag inaalok mo sila, attend ka ng ganito, ng Zoom, marami silang dahilan, di ba? Paano mo matututunan? Ikaw pala mismo, ayaw mo matuto, ayaw mong malaman, di ba? Dito po kasi, pag umattend ka dito, dapat empty your cups. Ibig sabihin, dapat wala kang laman. Kasi pag punong-puno ka, na mas marami kang alam kaysa sa amin, tatapon lang at masasayang. Kaya dito dapat isipin mo na talaga kahit may alam ka, totally na wala dahil pare-pares tayong seller. So, kung ikaw naman ay mas marunong sa amin, pwede mo kaming kausapin. Pwede ba ako mag-share ng aking knowledge? Pwede ba ako mag-share ng strategy ko? Of course, pwede po. Open ito, no? Para po lahat tayo matuto. Pwede yan. Gusto mo, pwede ka mag-present din kung gusto mo. 'Di ba? Ayun yung inaano natin na pwede ka mag-present dito, mag-share ka ng experience. Sa susunod, magkakaroon po tayo ng parang testimony, no, na kung saan ano ba yung na-experience mo sa sitaw. So, hahanap tayo ng mga ganyan at ilang buwan ka na sa sitaw, ano na-experience mo, kumita ka na, ganito. Para malaman po natin yung kanilang istorya. No, kasi lalo sa OFW, yung nasa Pilipinas. So, ano din na po natin yan dito. So, hindi magtagal, gawin din natin yan dito. Okay? So, itong yung mga advantage of sitaw. Unang-una, ang advantage ng sitaw, less investment. Bakit po? Kasi hindi mo na kailangan ng inventory, hindi mo na kailangan dito ng produkto, hindi mo na kailangan dito ng warehouse. So less investment kasi pag ikaw pa gumawa lahat niyan, gaya nga sabi ko, pag ikaw pa bumili ng product, kailangan mo maglabas ng malaking puhunan talaga no, bago mo pa yan ibenta. Pero kay Sitaw, hindi mo na kailangan gagawin niya kasi sila na yung bahala sa produkto, sila na bahala sa inventory, sila na bahala sa mga tao, 'di ba? So pangalawa, low risk. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng business may risk, no? Kailangan natin mag-take risk. Pero siyempre, kailangan mo ma-manage din yung risk. Kaya meron tayong risk management. So, makikita natin dito, low risk siya kasi bakit? Kaya siya nag-low risk kasi hindi mo na kailangan ng product kasi pag ikaw pa bumili ng product, pag may mga damage yan o kaya pag ikaw pa yung magdi-deliver pag may problema yan, ikaw pa mag-aasikaso lahat niyan. Panibagong gastos yun. Baka yung linagay mong tubo doon, kulangin ka pa, yung iba abono pa. Ganyan po nangyayari sa amin noon eh. Nag-aabono ka pa. Kasi nga hindi sila satisfied. Ngayon dito kay Sitaw, low risk siya kasi hindi mo na po problemahin yan. Kaya yung iba nagtatanong, nagtataka ako, natatawa na lang ako. Paano pag ibinalik ni customer? Hindi na nga problema yan eh. Di ba si Sitaw na nga bahala dyan? Ba't mo pa pinoproblema yon? Basta ang usapan dyan, as a seller, binili mo yung product kay Sitaw, siya yung magdi-deliver, ibabalik niya sa iyo yung pera mo kasama yung markup. Yun po yun. So, yung ganun lang. Yun lang yung pinakausapan. Huwag mo nang
stress yung sarili mo na iniisip mo pa yung ginagawa na ni Sitaw. Okay? 3, flexible location. So, dito po flexible location, hindi mo na kailangan, Sitaw does not require the storage. Hindi niya nare-require sa iyo yung maglagay ka ng storage mo, maglagay ka ng ganito kasi padadala namin sa yung product, ganyan. Hindi na. Si Sitaw na rin ang bahala diyan. Kahit nasaan ka, nagbabakasyon ka, nagpapahinga ka, pwede mong trabahuhin si Sitaw in your convenient time. Sa oras na ano ka, libre ka, sa oras na ano ka, kami walang hawak, hindi niya hawak yung oras mo, wala kang office hour kasi business to eh. Ito yung kagandahan po sa business. No, kapag negosyo mo, wala kang oras. Gumising ka ng tanghali, gawin mo ito ng maaga, gawin mo ito ng gabi, walang problema. 'Di ba? Hawak mo yung oras mo. Yan kagandahan. Then pangatlo, siyempre yung low cost. Sitaw eliminates the need for inventory and warehouse management. The initial and ongoing cost of running dropshipping store are much lower compared to traditional e-commerce models. So low cost, mababa lang yung cost niya, no? Yung mga gagastusin mo dito, hindi actually wala ka namang gagastusin eh, kundi yung pang-abono lang eh. Pero lahat yan sisitaw na. So hindi mo na po problemahin yung mga ginagawa na ni Sitaw. Then easy to use, no? Friendly use, napakadali lang pong gawin. No, gamit yung ating online, gamit yung cellphone mo, gamit yung laptop mo, no? Hindi na ikaw yung magpa-package nito, hindi na ikaw yung kukuha ng product, hindi na ikaw yung mag-ship, no? Ayan ay sisitaw na bahala diyan. Ang gagawin mo lang is pumindot sa cellphone at sa laptop, then i-check yung profit mo at mag-antay. So, yun lang yung gagawin na. So, makikita po natin hindi po ito yung typical na sinasabi nila na passive income. Pag sinabi kasi natin passive income, yan po ay wala kang ginagawa kundi dumarating na lang yung kita mo. Dito po may gagawin ka. Kailangan aralin mo. Kailangan mag-process ka ng orders. So hindi po itong negosyo na kikita ka nang wala kang gagawin. Wala pong ganun. May ganun po na kikita ka nang wala kang gagawin. Kung halimbawa nagpatayo ka ng apartment, nagawa yan, inupahan, mag-aantay ka lang kahit nakahiga ka, natutulog ka, may papasok sa'yo buwan-buwan. O kaya naman isang malaking company kagaya ni Sitaw, no? Yung may-ari nito, pa-sitting pretty na lang kasi may CEO siya, may nagtatrabaho para sa kanya. Yung may-ari niya naka-sitting pretty na lang, nag-aantay na lang. Bakit? Kasi may leverage eh. May nagtatrabaho para sa kanya para kumita siya. So darating din yung time magiging ganyan tayo. Pero ngayon dito sa Sitaw, negosyante ka. Ikaw yung may negosyo na nagsisimula. Okay? So easy to expand business. So napakadali na expand yung business na to. Kasi makikita natin dito, gamit lang yung online. Pwede mong makatulong sa magulang mo, kapatid mo, sila mismo maging affiliates mo. Ibig sabihin, pag naging affiliates mo sila, magkakaroon sila ng store, may bibili sa store nila, kada bibili sa store nila, meron kang komisyon na ibibigay ni Sitaw. Hindi yan ibabawas sa iyo. No, hindi rin yan ibabawas doon sa appeal. Si Sitaw mismo magbibigay ng komisyon sa iyo o sa kanila. Okay? So, yun yung malinaw po dyan. So, makita po natin, bali yan yung isa sa parang bonus ni Sitaw sa atin. So, legal documents. Ito na po yung huli natin. No? Legal documents. Yan, gaya sabi natin, Security Exchange Commission, yan po, New Sitaw Corporation. Kung gusto mong i-check yan sa sa website, i-check nyo po. Hanapin nyo lang yan, Security Exchange Commission. Hanapin nyo yung New Sitaw Corporation. O kaya kung hindi ka satisfied, pumunta ka sa SEC mismo, punta ka doon, i-check mo rin. So yan po yung BIR Certificate of Registration. Kaya sa bawat withdraw natin, meron pong charges, no? 1%. So maximum 300 pesos. So business permit, yan. Kung hindi ka satisfied, pumunta ka sa City of Taguig. Business permit, i-check mo sila kung talagang may permit para malaman nyo rin po. Yan din, barangay business clearance. Kung di ka satisfied dyan sa nakikita mo, punta ka sa pamahalang barangay ng Port Bonifacio, i-check mo rin kung talagang meron sila nito. Then, yan. Hanggang doon lang po muna tayo at sa susunod na natin itong rules and evaluation ng company. Okay? So, yan po yung ating about the company. Sa mga naririto, sana napakinggan nyo. Hindi lang po kayo umaten para mapanood ano bang meron dito o makiusisa, makimarites. Sana nakinig kayo at mas mainam na may katanungan kayo, no?
para na sa ganon, hindi ka aalis sa Zoom meeting na ito nang hindi natin masasagot yung tanong mo. Kasi yun yung purpose eh. Masaya po kami na aalis kayo dito na nasagot namin yung tanong, nakatulong po kami, na naibsan yung stress nyo, na ganito lang pala yung dapat gawin, ganyan pala, para magawa natin. So, ganyan po yung ating purpose. So, kailangan natin magtulungan mga kaseller. Kailangan natin gawin ito para maging matagumpay si Sitaw. Dahil yung tagumpay ni Sitaw, tagumpay nating lahat. So, kailangan po natin maging magkaisa na pagtulungan na dumating isang araw na hindi man malagpasan ni Sitaw yung mga naunang mga dropshipping business, at least mapantayan man lang. At goal natin na maging number 1 si Sitaw sa buong mundo na bilang dropshipping business. Okay, so napakaganda niyan kasi pag naging nangyari yan, dahil tayo naririto, pioneering stage tayo, mas malaki yung benepisyo na pwede natin makuha dyan. Kaya kung ikaw ay naririto at nakaregister ka na, huwag ka na magsayang ng panahon. Kung hindi ka pa naman nakaregister, mag-register ka na para makita mo na yung platform. Huwag ka na magdalawang isip. Kasi habang nag-iisip ka, habang nagdududa ka, kami kumikita na. Sayang. No? Yung iniisip mo, yung pinagdududahan mo, kung sinimulan mo yan, kumikita ka na rin. Okay? So ilang patotoo pa yung gusto mong marinig. Ilang testimony pa at ilang tao pa ang magsasabi sa'yo na simulan mo na. Di ba? So, nasa sayo yan. Ikaw yung magdidesisyon. Gaya na sabi natin, naririto tayo para magtulungan. So, kung kailangan mo ng support, kailangan mo ng assistant, naririto po. Mag-message lang po kayo sa akin. Jimmy Adilla Gonzalez, yung aking Facebook account. Doon naman sa aking YouTube channel, Coach Jim Ro. Punta kayo doon. Panoorin nyo yung mga tutorial din natin doon. Panoorin nyo yung mga replay ng ating video dito para mapanood nyo rin po. So, ina-upload ko po dyan. At pasensyahan nyo lang, hindi pa ako marunong mag-edit. Pero ang tingnan nyo na lang yung message, yung mga sinasabi doon para matuto kayo. So like and subscribe na rin. Yun na lang yung hinihiling ko sa inyo para suporta na lang po sa akin, no, sa YouTube channel ko. Para na sa ganon, i-share nyo na lang din, no? Mag-message kayo doon. Kung may message kayo, kung mayroon kayo suggestion, no? I-message nyo lang doon para mapaganda pa natin. Ano ba yung gusto nyo pang matutunan? So gagawin po natin. Mag-request lang kayo doon. Sir, gusto namin malaman about ganito. So i-ano natin doon sa YouTube natin. Okay? So yan, open na po na yung floor para po sa tanungan. At yan, ito si Ma'am Cecil. Kanina pa nangangawit na to. Kanina pa nakataas yung kamay. Ngawit na, ngawit na. Sige, Ma'am Cecil, unmute na po. Ano pong question? Sorry po ha. Nangawit ka na dyan. Hello, Ma'am. Ma'am Cecil, galamgam. Sige, pwede po kayo mag-unmute, Ma'am. Hello? Sige, habang wala pa, basahin muna natin dito. Kayo po ba magsimula ng 2K? Kaya po ba magsimula ng 2K, 5K lang ang puhunan? Si Cards, no? Doon, nandito pa ba si Cards para masagot natin? Pwede po kayo, Ma'am Cards, mag-unmute para malaman ko kung nandito kayo. Baka nalaglag o wala na, parang wala na dito eh. Ito yung tanong ni Cards, no? So, pwede naman po, pero hindi natin kakayanin yan pagdating na sa processing rate. Hindi natin kung may papasa nyo yung processing rate. No, doon sa 2.5. Pero may diskarte tayo dyan. Kung yan yung budget mo, 2K to 5K, makakapasa lang ka lang dyan sa unang processing rate. Pero pipiliin mo lang dyan yung 7%. Huwag kang magma-markup ng mataas sa 7%. At maipasa mo lang yung first evaluation, okay yon. Tuwing kahit isa lang. 'Di ba? Para mapaikot mo lang yung pera mo. Tapos gamitin mo lahat nung 7 days na ah, yung vacation mode. Kasi gagawin mo diyan, pag naubos na yung budget mo na yan, gamitin mo na yung 7 days na vacation mode hanggang 15 kung hanggang abutin yung 5K mo. Tapos kukuha ka lang diyan tigi isang product, halimbawa halagang 200. O yan para sa dalawang sa isang araw makakuha ka ng isa, no? Tigto 200 lang, mga 200 plus lang yung kunin mong products. Tapos pag naubos na yan, mag-vacation mode ka na, gamitin mo na yung 7 days. Okay? So yan yung pwedeng ma-advise. So message ka lang pag gusto mo pa ng mas malinaw, message ka lang sa akin para makausap kita.
habang nagdududa kayo, kami tuloy-tuloy ng kumikita. Tama si Sir Dante. Si Sir Dante Sandoval. Kaya alisin na yung duda, no? Mag-ano na po tayo. So may mga tanong pa? Ma'am Cecil, naka-raise hand ka? Meron pa, may tanong po ba? Wala po? I-lower hand na natin. Baka napindot lang. Okay. Baka may mga tanong pa po dyan. Bukas po, remind ko lang po, bukas na po yung ating ano, no? Yung ating evaluation. Sir, nakapag-delete ako ng 2 products. Anong po sequence ko? Consequence ko. Paano po, Ma'am Ana, pwede po kayo mag-unmute dito para mas malinaw po. Paano pong nag-delete? Hindi, kung nag-delete po kayo, tapos nag-process kayo ng order, wala namang magiging konsekwensya. Kaso lang, baka maging ano lang yan, yung na-delete mo is yung na-process mong order. Baka doon lang magkaroon ng delay o problema kung sakali. Yan, Ma'am Ana, sige po, pwede po kayo unmute. Yan, as to unmute ko kayo. Tama ba? Nasagot po ba yung tanong ko? Sir, strategies how to... Hello, Sir James. Yes, ma'am. Tama po ba yung... Kasi po, nung nakaraang Zoom meeting, sabi ni Coach Vincent na 10 products lang ang i-publish. So, nagkataon na chinek ko yung mga product publish ko is 12 siya. Okay. So, dinilit ko yung 2 para 10 na lang. Ano pong consequence na iyayari sa akin? Wala naman po, wala naman po. Kaso lang, dapat sinigurado mo yung dinilit mo, hindi yun yung na-process mo na order. Kasi pwede mo naman siyang hindi i-delete, pwede mo lang siyang i-unpublish. Ngayon, Okay. magde-delete ka lang sana, kunyari, buka sa 16, no, panibago. So doon ka lang mag-delete, ibig sabihin na i-process na. Pero mas mainam sana unpublish mo muna. Tapos hayaan mo muna na pumasok yung mga deliver sa'yo. Then pag pumasok, saka ka na lang mag-delete. Pero kung na-delete mo na, okay naman yun. Wala naman maging problema doon. Tingnan mo na lang yung product na dinelete mo kung isa sa mga na-process mo. Tapos abangan mo lang. No? Para at least alam mo yung ano. Papasok naman po kasi yan eh. Okay? Pero coach di ba na-delete ko siya yung 2. Na-delete Okay. ko. Tapos, may na-process ako nga, hindi ba yan makakarating Hindi, kay customer? makakarating naman po yun, ma'am. Kaso nga lang, Ha? yun nga, sabi ko sa inyo, abangan nyo, baka ma-delay lang. Kasi hahanapin kasi yan eh, ng system eh. 'Di ba? So para alam nyo po kung ano Kasi, 'yon. Kung halimbawang pumasok naman, di walang problema. Kung halimbawang hindi pumasok o umabot na ng matagal o ilang ilang linggo na hindi pa pumapasok, pwede mo nang kontakin yung account specialist mo na sabi mo, may ganito kasi na-delete ko tapos nag-process ng order. So meron naman yung record eh. Makikita naman po yan doon sa orders, di ba? Kung kailan nyo pre-process. So makikita naman po yan doon. Kung halimbawa lang. So wala naman pong ganong problema yan. Wala pong problema yan. Okay? No thank worries you, po King. dyan. Thank you, No coach. worries po dyan. Pero next time, Sige. kung mag-a-add ka, huwag ka kagad mag-delete. I-unpublish mo lang para safe. Okay? Additional question, Sige po. coach. Sige, ma'am. Yung yung store natin, pwede tayong mag-click for example, 50 products, pero minimum of 10 lang ang i-publish, yung 5 po Hmm. Ang i-unpublish lang po ba publish. Yan, yun? pwede po yun. Yes, ma'am. Pwede po. Pwede mo kasing Sige po. laruin yun eh. Halimbawa sa akin, naka-unpublish ang pinili kong product, 12. Meron akong 10% tsaka 12%. Tapos, naka-unpublish lang siya. Inuunti-unti ko na po kasi. Tapos magdadagdag uli ako ng another 12%. Ngayon, pinapublish ko lang siya kapag malapit na yung evaluation. O kaya sa 16, sa 16 pa lang, i-publish ko na siya ilang days. Pag may pumasok na, unpublish ko na. Nakaabang na po yun. Minsan uunahin ko yun. Ngayon, ganun yung diskarte ko kasi pag inuna ko yung mataas, mas mauna siyang papasok. Mauna siya madi-deliver. Di ba? Pag nauna siya na-deliver, di mas malaki yung una kong kita. Mas malaki. Yeah, ganon. So, yun yung diskarte ko ngayon. So, ngayon, pag na-publish ko na yun, siyempre, wala namang papasok na products doon. So, meron ako 2 doon, isang 10%, isang 12%. So, pasok sa budget ko. Then,
stick na ako doon sa budget ko hanggang doon sa evaluation. Ngayon, pag sigurado na akong papasa doon at sisiguraduhin ko napapasa ako doon sa evaluation ko para yung hindi masayang yung 10% at 12%. Although, hindi naman siya masasayang kaso lang babagsak lang kasi yung ano, 'di ba, yung markup eh. Imbes na 12%, 10%, baka mapunta lang sa 7%. So sayang pa rin. So kaya sinisikap ko na pagdating ng processing rate, maano ko 'yon, maaabot ko. 'Di ba? So yun po yung isa sa mga diskarte po. Kung meron ka medyo magandang kapital na kapag nakaikot ka na, yun yung gawin mo. So maglagay ka lang ng 10% Coach, o 12%. Okay, ma'am, sige po. Sige po, ma'am. Ano pa, ma'am? Hello, ma'am Ana. Nawala. pwede pong pagsamahin si 7% or 7 to 8. Yes, ma'am, pwede po. Pwede mo yun ihalo. Pero sabi ko nga sa inyo, nakailang buwan na po kayo dito? Ano, since February pa po ako, coach, Uy, ang kaya tagal mo lang na pala, ma'am. hindi ko nabigyan ng focus talaga ito kasi nga kumbaga nag-ano pa lang ako eh, hindi pa ako Mm. sure kung So ano, yun yung more on ano. research pa ako. Okay. Nito lang talaga ako nagtodo. Okay. So yun, ang tagal mo na pala. Kaso hindi mo pala, pasado ka naman lagi sa processing rate o bagsak? Nung nagsimula ako, wala pang mga PR po. Oo, nung nagsimula ka nung February, wala pa yan eh. Pero Oo, pero pumasok yan. ngayon meron akong penalty 1 month Penalty. pero Oo, kasi nang bumagsak ka sa wala na po. processing Opo. rate noon. Oo. Pero yung Hindi ko pa penalty, kabisado yung mga PR kung paano ipasa oo. pero ngayon kabisado ko na. Ayun mo na. O, yun. Yung penalty naman na yan, hindi naman yan kinalta sa kapital mo. Kinaltas yan doon sa markup mo. So may kita ka pa rin naman. So ngayon i-ano mo Mm. lang, i-manage mo lang ng maayos. So buti nakaating ka rito. Yan, pag hindi pa malinaw, contact mo lang, message mo lang para mas mapag-usapan natin ng maayos para maituro sa iyo yung budgeting. No, para Thank you malaman po, ko magkano yung coach. budget mo tapos paano mo siya i-divide para na sa ganun makapasa ka doon sa mga sa processing rate, no? Kasi sayang ano. Okay. Okay, Thank you, Ma'am Ana, coach. Salamat po. nasagot po ba yung aking yung mga Yes tanong niyo? po. Thank you so much, Maraming coach. salamat. God bless po. Ayan, sige Mama, Ma'am Jacob. Good evening, sir. Yes, good At evening po. tanong lang, sir, about dun sa online recharge. If natatandaan niyo po, ako po yung tinawagan niyo Yes po, na yes po. may Opo. affiliate. Opo, nag-usap na So po far, kami. Nag-usap na kami ng affiliate mo. so far naman, sir, naayos na namin. Pumasok yung ano niya. Yun, Pumasok na okay. po Ayos yung na. dineposit niya. Ngayon, ang Okay. tanong ko, sir, pwede po bang paki-explain Mm. paano po gamitin yung online recharge? Kasi hindi ko pa rin na-try kasi talagang sa buong mula nung nag-start ako dito is 7 months na ako ngayon. Happy seller naman ako. Kaya lang nagulat talaga ako sa last na ano ko, ni-refuse niya. Nahiya talaga ako dun sa kaibigan ko. Kaya tatanong ko po, pwede pong paki-discuss paano po mag-online recharge gamit po yung sinasabi niyo pong GCash para wala na siyang charge na 15 pesos. Opo. Dito po sa online, kung masusundan nyo ako o kaya isulat nyo, no? Pag pumunta po kayo doon sa wallet, may makikita po kayo diyang offline recharge saka online recharge. Pag gagamitin nyo po yung GCash, no? Open nyo yung cellphone nyo, i-click nyo lang po yung recharge. Online recharge. Pag-click nyo po ng online recharge, dali po. Pag-click nyo po ng online recharge, may makikita po kayo dyan, may lalabas, no? Yung lalabas po dyan na amount, di ba? Kung magkano yung i-deposit mo. Ngayon, pag lumabas po yan, may makikita ka rin dyan na PAYSO, P-A-Y-S-O. Tapos sa dulo nun may parang arrow, i-click mo yon. Pag click mo yon, may lalabas doon GCash. Pag lumabas yung GCash, i-confirm mo lang. Pag-confirm, pag-confirm yan, lalabas ngayon doon sa lalabas doon yung remit number. Okay? Nasusundan niyo po Yes po. Po. Lalabas po diyan yung remit number. Once na lumabas po diyan yung remit number, i-copy nyo lang po yan. Okay? Pag kinopy mo yan, i-copy paste mo lang yan sa messenger mo o kaya sa ano mo sa ano to yung notepad mo.
i-copy mo lang niya, i-paste mo lang doon. Then pumunta ka ngayon sa GCash. Pagpunta mo ng GCash, hanapin mo yung bills. I-click mo yung bills. Pag-click mo ng bills, lalabas diyan lahat ng billers, yung mga billers payment, di ba? Bills payment lalabas diyan. Pag lumabas po 'yon sa taas yung search, i-type mo diyan yung PAYSO. P-A-Y-S-O. PAYSO. I-type mo diyan sa search. Pag type mo diyan sa search, lalabas diyan 2 PAYSO. Ang piliin mo yung PAYSO na INC o Inc. INC payment. PAYSO INC payment. Pag na-click mo na 'yon, lalabas diyan yung amount. Ilagay mo yung amount na i-recharge mo. I-paste mo diyan yung 7 to 15 digit number na remittance number. Ilagay mo yung pangalan mo. Kung yung pangalan nung nasa sitaw. Kunyari, ang recharge mo yung sa kaibigan mo, sa affiliate mo, ilagay mo yung pangalan niya. Kasi pag pangalan mo ilinagay diyan, baka hindi pumasok yan kasi iba yung remit eh. 'Di ba? So ilagay mo yung pangalan niya tapos ilagay mo rin yung kanyang email address para meron siyang kopya. Although may record naman niya sa dashboard kung magkano yung recharge mo, mas mainam para may kopya siya na nakapag-recharge ka sa kanya. Yes Okay? po. Meron naman yan sa dashboard, makikita mo naman. Ngayon, pag nagawa mo na yon, next, tas confirm, makikita mo yan, ilalabas na may resibo niyan, send na, i-refresh mo lang. Pag refresh mo, real time po, pasok po yung pera. Yan po yung kagandahan sa GCash, ang bilis. Unlike pag sa bangko, pupunta ka, tapos Yes po. i-screenshot mo pa yan, tapos pupunta ka sa offline, ipapasa mo sa kanila. Minsan, kaya refuse hindi dahil mali, kundi minsan sa system. Tulad kahapon o isang araw, nung time na yon nagkaroon sila ng update ata sa system. Kaya nagkakaroon ng ganon, refuse. So yun yung hindi kagad yung sa GCash, real time. Kung Opo. pinasok mo ngayon, walang isang minuto, pasok agad yan. Experience ko na po kaya kahit OFW ka basta may GCash ka kasi dito kami may roaming pwede mo magamit yan. Yung may Yes mga po. gumagamit na roaming, pwede kayo mag-GCash. Yung iba lang kasi diyan sa ibang bansa wala silang ganoon kaya ginagawa nila bank transfer talaga. Tsaka doon walang recharge kasi doon sa GCash. Kaya yun yung masasabi natin na naka-tie up kasi tayo sa kanila. Kaya pag magre-recharge ka diyan, wala po tayong recharge, wala po tayong bayad diyan at walang charges Yes po. kumbaga. Masayang din 15 no? 15 pesos. Opo. Lagi ako for 7 months ko, puro Oh, 15 di pesos. bale, okay lang 'yun. Opo. Charge to Yes experience na lang. po. Okay. But least, Ah, salamat sa Diyos at paano nakatulong naman po tayo sa inyo. No? Opo. Salamat, Thank you. ma'am. And another question lang po. Sige po. What if po sa withdrawal, nakalagay doon sa withdrawal is GCash, di ba po? Opo. Halimbawa, nilagay ko GCash. Sa susunod na withdraw ko, pwede ko po bang palitan yung GCash to BDO? Halimbawa, okay lang po yon? Okay lang po 'yun. Basta pag pinalitan mo siya, laging naka-on yung green, Yes di ba? po. Opo. Kasi minsan nagwi-withdraw, hindi naka-on yung green, nag-aantay ng ba't ang tagal daw. Yung pala, hindi naman pala naka-on yung yung green. So dapat naka-on Okay lang lang yun. po ba na hindi na na-off yun? Opo, Naka-off? okay lang O, 'yun. kasi po yung sa akin, talagang hindi ko na ino-off. Kasi minsan Oo. na ano ko, Opo, kahit hindi. iniiwanan ko na lang naka-on. Opo, ikaw lang naman nakaka-open nun kaya walang Yes problema. po. Mm. Ay kahit Okay di mo po. na i-off 'yun, hindi naman ino-off 'yun para at least pag nag-withdraw ka, tuloy-tuloy. Okay, sir, maraming salamat. Kasi, kaya ko po tinanong, kasi yung affiliate ko nga na friend ko sa Saudi, happy siya kahit bago siyang seller. Pinapasukan daw siya ng order. Pinapasukan daw siya ng order. Yes, Kasi yes, yes. tinatry niya, bago siya nag-join, tiningnan niya muna ako kung magkano na kinikita ko. Mm. Di sabi ko, kung hindi mo siya itatry, paano mo malalaman? Sabi ko, Tama, lahat tama. ng business, pag hindi mo sinubukan, kahit naman kako anong business, Totoo 'yun. magbibitaw ka ng pera. Parang ikaw, pag ikaw mag-business, magbibitaw ka ng pera. Kaya lang, hahanap ka pa saan ang location. Papagawa ka pa ng store. Dito, may cellphone ka lang, may wifi ka lang, kahit saan magagawa mo. Sabi ko, para sure ka, manood ka sa YouTube. Sabi ko sa kanya. Oo. Ayaw niya manood, binabantayan niya yung income ko. Kung magkano, tsaka siya magjo-join. So far, sir, honestly,
road to 100 na ako. Kaya Oh, happy pwede seller po na. talaga ako. Kaya, opo, hindi po ako nagbibiro. Kaya siya, nag-join na rin. Tapos ngayon, Galing. maya-maya, Bes, sabi niya, Bes, may pumasok sa aking order, 7. Sabi ko, sige, hati-hatiin mo yan, wag isang bagsak kukunin mo, sabi ko. Tuwan-tuwa siya, sabi niya, parang ano lang, natulog lang ako, kinabukasan, meron na naman. Ah, Sabi niya, kailangan lang daw pala talaga, may backup ka talaga. oh, may pondo Pag ka lang bagong, talaga. opo, pag bagong seller. Kasi po, sabi ko sa kanya, talagang kailangan lang, yun yung totoo. Kasi pag bago kang seller, hihintayin mo pa bumalik yung mga nailabas mo, Mm. bago ka ulit makapag-pick up. Sabi ko, wag ka lang maiinip. Yun yung ano doon, proseso doon. Bawal mainip kasi pag nainip ka, ikaw ang talo, sabi ko sa kanya. Pero ngayon, Tsaka, masaya siya. tsaka ituro nyo lang yung budgeting sa kanya kasi 10K lang, 10K pa lang yung ano niya. Ano nyo sa kanya yung 20 days. Sinabi ko naman sa kanya yon, i-divide Yes po, sinabi ko po para sa ano. kanya. Kaya Tapos lang para sabi niya, yung matitipid niya doon, ibuhos niya yon doon sa evaluation. yes po, kaya Ah, lang sabi niya nga, ikaw mo lang sa Saudi, siguro sir, medyo nakakaipon na. Sabi niya, baka meron. Bes, Mm. sabi niya, Bes, pag i-divide ko yun, edi 500, edi kung 500, yung isang pick up ko lang ng ano yon ng order. Sabi niya, nag-isip siya. Sabi ko, kung meron ka, ilabas mo na kasi hindi ka matatalo. Sabi Oo. ko, Siya rin naman binabantayan niya. makikinabang doon eh. Opo, ikaw makikinabang niyan. Binabantayan niya yung income ko. Okay. Opo, thank you po, sir. Welcome, welcome. Okay, Yan. thank you Yan. po. Yan si Ma'am Jacob, isa sa mga natulungan natin doon sa affiliates niya. So hindi po siya naka-affiliate sa akin, no, pero tinutulungan po natin. So yan po dapat gawin natin. Tulungan natin yung kapwa seller natin. Matuwa tayo sa success nila. Yun, no? Road to 100. Wow. No? Magkano lang sinimulan ni Ma'am Jacob, 'di ba? So makita po natin. Kapag di mo nga tama yung sabi ni Ma'am, pag di mo talaga simulan, di mo makikita eh, di ba? Yes, Pag sir. sinimulan mo, may experience mo, matutuwa ka na lang at magiging testimony mo na talagang ano, yung business ay talagang totoo, 'di ba? Totoo po. So, thank you Ma'am Thank you Jacob po. and Ah, more power sa iyo at sa mga affiliates mo. Basta suportahan lang natin, narito ako anytime, message mo lang ako, thank you. ha? Ay, i-share ko lang, sir. Ang Sige ma'am. starting ko dito, mga kapatid, 4,000. Tapos nadagdagan lang kasi nga bumaha yung order ko. Yan. Okay, Naman thank po. you po, sir. Welcome ma'am. Thank you. Sabihin mo Thank you po. 4,000 ha. 4,000 ngayon, road to Yes po. 100,000. Yes po. Oh. Thank you 'Di po. ba? So, yan po no. Kaya napakaganda no na itong sinimulan po natin. Depende nga lang yan sa sa pondo mo. Nakadepende kaya dito flexible tong business na to kasi hindi ka dito ano na o maglagay ka ng ganito, kailangan ganito yung kapital hindi eh. Ano sa iyo eh. Depende sa iyo eh, sa kakayanan mo eh. Oh, coach permission to leave. Biyahe muna. Okay si nasa ibang bansa to si Sir Lionel. Yan. Sir, nakapag-delete ako. Dahil tapos na to. Sir, strategies how to pass para processing po ha. Naka-upload rin sa YT channel mo. Yes po, naka-upload po yon. Ito Chinese ano, hindi ko alam po sino pangalan nito. Itong si Be Patient. Ma'am, pakilagay na lang po yung tunay na pangalan natin para at least hindi naman tayo nangangapa sa pangalan. So, processing rate po easy to share na lang sa families ko and link from your YouTube channel kasi po working din ako isa iba na ang oras namin OFW. So parehas po tayong OFW, 10 kayo. Then message niyo po ako ma'am para mas ma-guide ko kayo no. Hindi ko kasi ma'am anong pangalan niyo? Ano to? Arabic na kasulat? UAE po ba kayo o Saudi? Dubai. Kaya pala. So ano pong pangalan niyo ma'am? Kasi Dubai tong ano mo Arabic tong nakasulat sa iyo eh. Safia, yes. Okay ma'am, rename natin. Ma'am Safia, pwede mo akong message. Dito lang ako sa Saudi. May mga affiliates din ako dyan sa Dubai. Yan, Safia. Okay, yung YouTube ko po, YouTube channel ko, Coach Jim Ro. Yung sa processing rate po para makapasa kasi kailangan ko malaman kung magkano po yung funds mo. Tinatanong ko po yan, hindi para ano yun, no? Kaya ako tinatanong yung funds kasi doon po natin ibabase kung magkano yung magiging budget mo a day eh. 'Di ba? Kung halimbawa 10,000, i-divide mo sa 20 days 'yan. Para sa doon sa 20 days, 500 a day 'yan.
Dahil yun lang yung budget mo, kahit gaano karami pumasok ng order, yun lang yung budget mo. 'Di ba? Pero kung halimbawa naman, 10,000 simulan mo, meron ka naman pang support, pwede yung sundin yung budget na yun. Pero pagdating doon sa processing rate, doon mo ibuhos. Doon mo ipondo yung natitira mo para may pasa mo yung processing rate. So, isa sa mga strategy, yung mahalaga doon, may transaction ka lang daily. Kasi ako, ganun ginagawa ko eh. 10,000 yung budget ko nung una, tapos ngayon, nakaikot na kasi ako. Ngayon, 10,000 pa rin, ganun pa rin yung budget ko. Tapos pagdating doon sa huli, mayroon akong nakalaan doon. Yun na yung kinita ko na kung saan pagdating doon sa processing rate, doon ko na binubuhos. Hindi po yung ano, no, pag sinabi natin budget mo 500, pagdating sa processing rate, di ba naka-vacation mode ka, 500 pa rin gagamit. Ang ibig natin sabihin, yung kunyari 1 to 12, di ba budget mo yon 500. Pagdating mo doon vacation mode, walang papasok na products, doon lahat ng pending, pwede mo nang kunin. Kumbaga lahat nung binudget mo doon na sumobra, doon mo ilagay lahat sa processing rate para makapasa ka. So ngayon, hanggang ngayon, bukas pa naman yung ano, di ba? Ang processing rate ko nasa 45% pa lang. Kasi bukas, doon ko bubuhos lahat yung natitira ko para maging 55 o kahit mga 56 o mahigit pa. Okay, napasado na ako sigurado nun. So, 12 midnight bukas, i-off ko na yung aking vacation mode dahil December 16 na yon, pasado na ako sa processing rate ko. So, ganun po yung diskarte. So, pwede ko namang gawin na lahat yun ngayon eh. Pero gusto ko kasi daily may process ako. Kaya bukas ko ibubuhos yung iba. Nasa 45 naman ako. 10 na lang yung kulang ko. Doon ko na lang ibubuhos bukas. Lahat nung may budget pa naman ako na tinantya ko. Kinukuha ko na yung maliliit. Yung 200 plus, ganyan. Kasi yung pag kinuha mo yung maliliit na, ilan yon. So, bawat isa bilang doon sa processing rate. Mas marami yon. 'Di ba? Kaya ang ginawa ko, inuna ko yung malalaki. Di bali isang beses, isa lang makuha ko product daily, malalaki. Tapos yung hinuli ko yung maliliit para doon sa vacation mode ko na 3 days, doon ko siya gagamitin. Doon ko siya bibilin lahat, yung maliliit. So, maliit lang yung naging cost ko na product. Tapos, maraming product yung nakuha ko, na process ko. Di, mataas yung processing rate na pwede ko makuha. So, ganun po yung diskarte ko. Pero siyempre, pag nakaikot na ako doon, ang bala ko doon, darating po kasi yung time diyan, basta nalaman mo na, naikot mo na, baka wala ka na maging pendings. Lahat yan makuha mo na. Pag nalaman mo na yung budgeting tsaka yung pag-ikot. No, yun yung goal ko ngayon kasi consistent naman, nakakapasa na ako sa processing rate. Yun na yung next goal ko is wala na akong maging pending orders. So, depende sa budgeting kasi mapapaikot ko na yan. So, kaya po napakahalaga na makaating ka sa Zoom para maintindihan mo po talaga. Kasi kapag hindi po tayo nakaka-attend dito, tapos nagre-rely lang tayo doon sa mga GC natin na hindi naman ganun ka reliable din. No, minsan naguguluhan ka kasi may kanya-kanya po kasi silang strategy eh. No? Ngayon, magugulang ka, hindi kagaya pag isang tao lang yung pinakikinggan mo at susubukan mo, hindi ka malilito. No? Tapos, masasagot ng maayos yung mga tanong mo, yung mga concern mo. Diba? So, yun yung isa sa mahalaga. Tapos, magagawa mo siya ng tama. Basta nagawa mo naman siya ng tama, ikaw rin makikinabang doon. Diba? So, yun yung kagandahan kapag umaattend po tayo ng Zoom meeting. Kaya, kung may time lang, huwag kang magsawa na umattend para mapakinggan mo, para malaman mo, mas matutunan mo pa yung business natin. Parang ano lang yan eh. Libre naman, di ba? Tapos hindi mo alam negosyo, gusto mong umasenso, gusto mong kumita, OFW ka, gusto mong makauwi, pag uwi mo, natatakot kang umuwi, hindi ka makauwi kasi wala kang negosyo. Ngayon, kung magninegosyo ka naman, yung iuwi mong pera, sisimulan mo pa lang, di mo alam kung magpapatok yung business o hindi. Ngayon, may opportunity tayo na ito si Sitaw na kahit may ginagawa ka, busy ka, pwede mo siyang trabahuhin. Pero kailangan mo lang din aralin. Pagtiyagaan nyo na po. Kasi wala na po tayong makikitang ganitong negosyo. No, kung may makita ka man, siguro baka hindi ganito kakumbenyente. Kaya samantalahin na po natin aralin yung negosyo para habang nagtatrabaho ka, after ng trabaho mo, habang nagpapahinga ka o kaya break time mo, pwede kang mag-process ng product ng customer mo. So ganun siya kakumbenyente. 'Di ba? Tapos magagawa mo yung trabaho mo.
So hindi mo na lang namamalayan tulad ni Ma'am Jacob, hindi mo na malalayan na baka road to 100 ka, susunod yan road to 500,000, road to 1 million. Biri mo ilang buwan pa lang, 'di ba? Ilang buwan pa lang 4,000 nagsimula, ngayon road to 100 na. 'Di ba? Eh paano kung mas malaki pa yung funds mo diyan? 'Di ba kung magsimula ka ng 20 o 30 o 100,000, eh ilang buwan lang 'yan. 'Di ba kung OFW ka, baka mag-isip ka ng umuwi kasi pang full-time na 'to. 'Di ba? Baka daigin na yung sweldo mo. So yun po yung sinasabi po natin. So aralin lang natin at bigyan natin siya ng oras para na sa ganun matutunan po natin. So meron pa po ba tayong questions? Sige, basahin lang natin dito. Norman Barra, salamat ko sa napakaraming info about CETA permission to live. Thank you very much, sir. Sige lang po. Sige ba, may mga pasok po siguro, te. May affiliates din po ako dyan sa Saudi. Okay, Ma'am Safira. Sige. Message yun lang ako. Salamat ko sa nakapag... Ayun. Noted po, Coach. Salamat po. Galing talaga, salamat po, Coach. Mashallah. Ang dami ko natutunan. Dagdag kaalaman po talaga. Okay po. Sa Diyos po ang papuri. Problema, Coach, di agad makapasok sa Zoom. Invitation nyo. Po kasi nandito pa sa office during nag-open kayo. Okay. No problem, ma'am. Basta may oras kayo, nandito naman na pwede po tayong magtanong. Okay? Meron pa po ba tayong question para po masagot natin? Safia, thank you very much, Ma'am Safia. Si Ma'am Joby kanina nag-raise hand, baka nasagot na yung tanong niya. Ma'am Joby, nasagot na ba? Okay. So yan. Opo, yun pong sa Sige po. masagot naman po. Nasagot na? Okay, thank you. Opo, yun lang pong kanina, yun pong tumawag kayo, po. Ah, Share ko lang din po. Yung sige pong ma'am, naging sige. parang, kasi po yung naging question ko kanina dun sa paano ba makukuha yung percent, yung computation niya. Oo. So, yun po, pinagmasdan ko kasi habang nagpo-process ako ng mga ibang orders ko, yung count. So, ang pala is kung yung total number of orders is kailangan mo lang siyang i-divide sa dalawa para Yes. makuha mo yung hahabulin mo pa na orders na ipaprocess mo to meet the 55%. Yes, So, tama. kunyari is, kagaya po sa akin, 44% na nga siya ngayon. Dahil nga po nag-abol talaga ako eh. Oo. Tapos, yung 44% ng 156 is naging 87, ganyan. So, ang na-process ko pa lang is 67. So, 11 items or 18 items na lang yung hahabulin ko bukas para Okay. makuha ko yung 55%. Tama. Yun lang din po, share ko lang din naman. Para po, ganun. baka kasing iba tatanong din pa paano po gawin. Ayun lang po, na-realize ko kanina. Sa check ko ng changes po ng dashboard. Pagka kasi po may ginawa akong process ng order, kina-check ko kagad yung dashboard kung ano yung nangyari pagbabago. Tapos yun po doon ko po na-realize, doon pala. Akala ko po kasi per item, Hindi. ini-escoran yung per order pala. Per order. Opo, per order yun. Opo. Kasi kaya Yun. sinasabi ko sa inyo, kunyari, sa isang order, tatlo, di ba? Tatlo yung isang tao, tatlo yung order. Pag kinuha mo yun, isa lang bilang nun. Kaya Opo. sabi ko sa inyo, ihuli nyo yung maliliit na tig to 200 kasi nga isa-isa bilang yan. Let's say, kunyari, yung pumasok sa yung order 50. 50 yung orders mo. Pag yung 25, pag yung 25 ay prinases mo, so 50% yon. Di ba? Opo. Ngayon, pag biglang Opo. kinabukasan, may pumasok. May pumasok uli Opo. na, may pumasok uli na palagay mo na, sabihin mo 10. So mababawasan yung processing rate mo na 50%, baka maging 25% 'yon. Ganon. O kaya Tama. 10% na mabawasan ng 10%. Bababa siya. So kailangan may process muli 'yon. Ayun yung purpose natin kung bakit kailangan daily tayo nagpa-process. Kasi once hindi ka na pag-process ng isang araw, may pumasok na orders, baka maging zero yung processing rate mo. Hindi kagaya nung everyday ka nagpa-process, hindi yan masisiro. Kaya dadating yung bago siya mag-evaluation, yung processing rate mo, konti na lang yung idadagdag mo. 'Di ba? So Opo, kung konti na tama lang po. idagdag mo doon, pagdating sa evaluation, yung mga natipid mo doon sa ilang araw na yon, doon mo ibuhos sa evaluation. Doon mo siya isagad doon para maabot mo yung 55%. So ganun lang din yung kaso nga lang, medyo malilate, medyo matagal lang yung balik nyo kasi sa dulo siya. Pero okay lang yon. Basta once na napaikot mo na yon, ang gawin mo naman sa susunod, yung malalaking item ang kunin mo, ihuli mo yung maliliit. Para pag bumalik sa'yo, mas mauna yung malalaki.
Ganun naman yung Opo. gagawin mo. Coach, ano po, follow-up question lang po. Sige po. Pansin niyo po ba kung ilang items po ilang orders po yung pumapasok in a day? Hindi po kasi natin yan matatantya. Iba-iba kasi. Kasi ako, sa akin lang pag ina-apply ko lagi yung nagme-message ako kay Leo, tsaka doon kay Silly ng less exposure, ang napapansin ko, pumapasok lang sa akin, siguro 3, 2, 4, 5, ganyan. Pinakamarami na yung 10. Yan, yung Hmm. pumapasok sa akin. Pero ang ginagawa ko doon, no, ganun pa rin, no? Tapos ano pa ba yung bukod doon sa ginagawa ko noon, hindi ako nagpapasok ng bulk, yung malaki ang pera agad. Kaya ngayon Oo nga sabi ko po. sa inyo yung strategy. Kasi once Opo. na may nakikita si Sitaw na ano doon, i-message ka niya, sasabihin sa'yo may pondo kang ganito, Opo. kailangan mo i-process yung product. Opo. Nakikita Opo. nila, di ba? So kailangan mag-process. So pag may nakikita silang pondo, papasukan ka ng maraming orders niyan. Kasi may pondo ka eh. Opo. Pero pag nakita nila na siguro may maliit lang doon, so nakita nila ano yung budget nito, less budget. So ganun lang. So yun yung napansin ko sa akin. Kaya nagtataka ako, hindi naman ganun karami dating sa akin nung ano ng ano ko ng orders ko. Although marami pa rin pero namamanage ko naman. So yun yung kagandahan pag namamanage mo naman, 'di ba? So Pag po yun ba lang. magre-request kay Leo, sorry po, pag magre-request po ba kay Leo, once lang po ba? Hindi, ano mo, pwede mo siyang gawin twice a week, thrice a week, o kaya nag-message ka yun, palagpasin mo lang 1 araw, 2 araw, message ka uli. Wala namang problema yun eh. Okay po. Kala po isang Oo, beses lang. wala namang problema yun. Gusto mo, araw-araw ka mag-message. So, hanggang maging close na kayo. Okay. Baka po nga magalit sa akin, maban yung store ko. Oh, pag naging close sa'yo, baka bigyan ka na lang no, 1 araw is 5 order na lang araw-araw. Close na kayo. Ayun po. Gusto ko pa rin po yung maraming orders. Yeah. Mas maganda pa rin maraming orders talaga. Opo. Tapos wag naman tayo Opo. matakot doon sa pending o kaya mag-overdue. Walang ano yan. Walang bearing po yung overdue. Sisitaw na ba? Opo. Huwag yun ang problemahin, nag-overdue, ganito. Wala yan. Ang mahalaga, naipasa mo yung processing rate, wala kang violation doon. Basta naipasa mo yung processing rate, mag-overdue man yan, wala kang violation doon. Kasi pasado mo yung Copy po. processing rate. Di ba kumbaga sa Opo. quota, Noted. naabot mo yung quota niyo, naabot mo yung quota, ano pa man yung nangyari diyan, abot mo yung Diba? quota. Wala nang problema yan. Pasok ka na doon. Ganun lang po. Okay. Ayan, Okay sa po. lahat ng seller, overdue, Mhm. nakikita nyo, wala pong bearing yan. Mag-overdue, pabayaan mo lang yan, huwag kang ma-stress dyan. O, pag halimbawa, 15, evaluation bukas. Tapos nag-16 na. No, mayroon kang na pending na doon sa 15, 14, wag mo nang balikan 'yon. Mag-focus ka na doon 16, 17 yung mga papasok na. Wag mo nang focus yung maliban na lang kung may malaki pang pondo, di pwede mo balikan kasi sa iyo rin naman mapupunta 'yon eh. No? Yun yung wag po yung panghinayaan. Kung may pera ka na, balikan 'yon, ubusin mo yung pending na 'yon. Okay, mas maganda kasi pabor sa iyo 'yun kasi sa iyo naman mapupunta 'yon eh. Wala nang ibang pupunta kaya yung iba naman takot na para hindi mo alam, pag kinuha mo lahat ng pending na yun, kung may pera ka naman, di sa'yo naman mapupunta yun, ba't ka matatakot? Di ba? Di kunin mo, kung ayaw mo ng pending, di may pera ka, di kunin mo lahat. Di ba? Ganun lang po kasimple yun. Tapos yung 16, 17, i-focus mo na kasi yun na po yung ano mo na sa processing rate. Yes, naka-budget na po. Budget. Coach, Sige. follow up na lang po. Sige Yung na. po aside po sa Peso Inc., meron pa po bang tayong free na transfer ng money like sa bank po? O yun lang po? Yun lang kasi sa pagdating sa bangko, wala naman charges pag dumiretso ka sa bangko. Halimbawa, di ba, pag naghulog ka BDO kunyari, sa BDO ka naghulog, wala naman may charges ba? Wala naman ata eh. Hindi po pag online. Pag online, syempre, pag nag-transfer ka, halimbawa sa GCash ginamit mo, kaya pag BDO to BDO, wala naman charges. Kunyari, Opo. may BDO account ka, nag-transfer ka sa BDO nila, walang charges yun. Ayun nga lang, offline siya, ipipicture mo pa. No, mapapasok Offline din po, naman no? once na hindi naman siya na-reject, pasok naman kagad din yung ano mo. Pag bank transfer, at tulad ako, China Bank to BDO, may 10 pesos na charge. Pesos. Opo. Pag BDO mo siya. Pero pag BDO to BDO, wala namang charges doon. Pero yun, pag nakalink yung, kunyari BPI mo, nakalink sa GCash, walang charges.
Ewan ko Ano din po, sa 5 BDO. pesos po. 5 pesos meron din. Kahit nakalink. Apo. Meron pa rin. Apo. Akala ko wala. Dati po libre, nung nag-update po si GCash, nagkaroon na siya ng charge na 5 pesos. Meron na 5 pesos. At least 5 pesos. So, yun lang. Apo, mas mura Kung po. halimbawa magta-transfer ko sa bangko, kung BDO ka, BDO to BDO, no charges. Mas mura Okay pala. po. Pag sa GCash ka to BDO, kung BPI, nakalink naman yan, 5 pesos. So, mas mura pa rin. Kasi 15 Pag pesos. BPI po, not sure po pag BDO. Kasi Pag po hindi, BPI lang po ginagamit ko sa kasi GCash. pag hindi kasi nakalink, 5 pesos, 15 pesos. Opo. Enroll na lang po siguro, mas Okay. maganda. So, yun. Sige po. Thank you po, Coach. Thank you, Ma'am Joby. Yan. Si Ma'am Joby, siya yung una niya na na-excite siya. No? Lahat ng order, pinik niya. Kaya nagtaka siya, naubos na yung niyan eh. Pero ngayon nalaman na niya sa pagbabudget. So, yan, isa sa mga tanungan din natin dito. So, maraming salamat, Ma'am Joby. Yan, no, sa mga nandito. Yan po, pag umaating ka rito, bukod sa matututo ka, malalaman mo yung dapat mong gawin. So, marami kang idea. Coach, yung mga pending orders po ng 1 to 15 after evaluation, ay may effect pa rin po ba sa pagtaas ng... Wala na po, ma'am. Yung 1 to 15 na yan, kung halimbawang nasa 16 na, wag mo nang pansinin kasi wala na po yun eh. Ang i-focus mo na lang yung latest, yung 16, 17 papasok. Pero kung naiwan mo yan, kung may budget ka, pwede mo naman kunin. Sa'yo naman mapupunta yan eh. Pero kung wala naman na, kesa i-process mo pa yon, ang i-process mo na lang yung bago. Ayun na lang po yung i-process nyo. Okay, ma'am? Okay, si Ma'am Safia. Yan. Okay. Maraming salamat din po. God bless. Yan, meron pa po ba tayong tanong bago po tayo? Hindi na po siguro nakapasok si Prof. Baka na-busy. Yan. So, everyday naman po itong Zoom natin. So, please encourage everyone na lalo yung may mga tanong, may mga concern ng mga kakilala nyo. Sabihin nyo, try nyo pumasok. May Zoom po tayong ginagawa. No? Open po sa lahat ng seller yon. So, paliwanag yun na rin na wala tayong rito. Ang purpose na natin is makatulong. Para na sa ganun, tulong na rin po natin sa kanila. Yung sa mga GC. No? Tapos, nyo lang sa kanila, pasok po kayo. May Zoom na ginagawa. Everyday po to, ganito, ganyan. Tapos, bigay nyo lang yung kaya add nyo sila dun sa GC natin. Pero make sure na kung seller sila o kung di ba? Yan. Coach Okay. Jem, Yes, ma'am. last Yes, na ma'am. lang po. Sige, ma'am. Ano po ang best time to use VM paano po siya hatiin 15:30 po? Depende Idea po po. pa rin, no? Gaya ng sabi ko, kung ang ano mo, ang iyong budget ay tight, so yan, 2,000 o 5,000, 7,000, 8,000, ang suggest natin diyan, i-divide mo sa 15 days o 10 days yung yung 5,000 o 7,000 mo. Tapos yun yung budget mo daily, yung kung ano yung magiging sagot doon, yun yung magiging budget mo daily. Tapos pag nagamit mo na yon within 10 days o wala pang 10 days, mga 9 days na gamit mo na yon, gamitin mo yung 7 days na vacation mode. Pero sikapin mo na yung product mo is hindi tataas ng 7% para makuha mo pa rin yung 7%. Kahit bumagsak ka sa second evaluation, pa rin, wala kang penalty. Ngayon, kung halimbawa naman yung budget mo ay, halimbawa sabi ko nga nasa 10,000, i-divide mo siya ng 20. Divide mo siya sa 20, tapos kung magkano yung daily budget mo, yun lang yung gawin mo. Tapos yung matitira mo doon, ibuhos mo doon sa evaluation. So mag-vacation mode ka, pwede ka mag-vacation mode ng 3 days. 13, 14, 15. So, i-open mo na yan ng 15 midnight. So, ibig sabihin, from 1 to 11, from 1 to 12, nagpa-process ka daily, kahit pa isa-isa, dalawa. Tapos pagdating ng 13, 14, 15, vacation mode, walang papasok sa yung orders, pwede mo nang i-process doon yung sobra para maabot mo yung 55%. Let's say, doon sa pagpa-process mo daily, meron ka nakakuha ka ng processing rate mo ng 20% o 30%. So, kulang ka na lang ng 25% sa 30%. So, 25% na lang yung i-hit mo. Ngayon, pag sa 3 days na yon, na-hit mo na yung 55% o more than that,
sigurado ka na pasado ka na sa processing rate. Tapos i-on mo na bago ka matulog ng hating gabi ng 15 bukas, i-on mo na yung i-off mo na pala, sorry. I-off mo na yung vacation mode mo para may natitira ka pang 4. Then 16, may papasok na uling order. So focus ka na uli doon sa dati mong budget. So ganun lang. Sana nasagot po yung katanungan. Thank you, Coach. Thank you. Salamat po, Coach. Permission to leave. Yes, okay, Ma'am Apple. Message na lang po. Okay. Meron pa po ba? So sana malinaw po yung ating usapan at mga question and answer. Maraming salamat Ma'am Jacob sa sharing. Ganon din kay Ma'am Joby. Sana marami pa tulad nila na pwede kayong mag-sharing Thank you pag din, tayo no. sir, sa learnings. Yeah. Tulad nila may mga sharing kayo na ilang buwan kayo dito, kumita na kayo, road to ganyan. So nakaka-encourage na makakita na nagsimula ng ganong kaliit tas lumaki, di ba? So we encourage everybody na isa sa mga araw na ito na isa kayo sa mga magte-testimony din ng kagaya ng ginawa ni Ma'am Jacob, ni Ma'am Joby. Hindi porke testimony kailangan lang yung experience na kumita ka. Pwede rin yung mga failure. Tulad yung nagkamali ka, okay lang yung matuto din yung iba nandito. So hindi lang yung puro magaganda. Siyempre, yung negative din okay lang din yun. Ibig sabihin ng negative na kunyari nag-failure ka, mali yung naging diskarte mo, pwede mong i-share yung para ay ganun din yung naging diskarte ko. Ito pala yung ginawa. Tapos malalaman mo doon, buhat nung ginawa ko to, ito na yung naging resulta. So from failure, makita mo na ito na pala. No? So ganun talaga. Okay lang yung magkamali sa wala namang problema yon. Lahat naman tayo nagkakamali. Mahalaga lang doon maitama. Okay? May question pa po ba? Thank you coach for learning, for the learning. So maraming salamat din Ma'am Ana sa mga question. Yan kung wala na, sige, pwede na natin tapusin, no? 10:00 na diyan sa Pilipinas, sakto, 10 o'clock ng gabi tapos tayo. And maraming salamat sa 20 participants natin ngayon na natira. Yung iba kasi may pasok OFW yun mga yon at yung iba nagtatrabaho. So maraming salamat diyan muli po sa mga hindi pa naka-register, register na kayo para makita nyo na kagad yung dashboard. Message nyo lang ako at doon sa mga naka-register naman at happy earnings, no? Happy selling sa lahat. At subukan nyo na at para makita nyo na po yung sinasabi namin at matutunan nyo na rin. So napakalaking bagay po na opportunity na binigay ni Sitaw. Tuloy-tuloy lang po tayo. Tandaan nyo po, maraming bagay tayong nagawang mali. Pero kung nagkamali ka man, kalimutan mo na yon, move on ka na. Dahil sa pagkakamali na yon, gawin mo siyang motivation para maitama mo. At sa pag naitama mo yan, yan yung magdadala sa'yo para maging successful ka. No, walang naging successful na hindi nagkamali. Dahil wala namang perpekto. So sa pagkakamali na yan, maging motivation mo yan, maging encouragement mo yan para yung pangarap mo ay matupad. Huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang. Sa buhay natin, kapag sumuko ka, walang maidudulot na maganda yan. Pero pag nagpatuloy ka at nilabanan mo yan at inalis mo o kaya linabanan mo yung mga naririnig mo, mga negative, pero tinayuan mo yung alam mong tama at alam mong may potensyal, no? Kapag dumating na ikaw ay naging successful, ikaw rin yung makikinabang diyan. At yung nagsasabi sa iyo na ganito, ganyan, ganyan, hayaan mo lang sila. Darating yung time nasa taas ka, silang lahat nakatingala sa iyo. 'Di ba? Pero huwag tayong maging mayabang. Ang punto ko lang doon, hayaan mo lang yung mga ganun tao kasi maaring bitter sila, maaring sa mga experience nila hindi sila makamove on, no? Pero ikaw magpatuloy ka lang. Okay? So ito decision nyo pa rin. Disclaimer po, wala po akong hindi po ako empleyado ng Sitaw, seller din lang din po ako, no? At tulad nyo lang po, ang purpose ko lang dito ay makatulong sa bawat seller natin. So, yun lang po at maraming salamat sa mga nagtiwala, no, sa mga affiliates ko nandito. Thank you very much. Ganun din sa mga seller ng Sitaw, maraming salamat sa mga tanong, sasagot na nasatisfy kayo at kung nakatulong tayo sa Diyos ang papuri. So,
Bigyan natin lahat ng papuri sa Diyos dahil ginagawa natin ito lahat para sa Kanya rin. Okay, so maraming salamat po. So tandaan niyo po, walang mahirap sa taong may pangarap, kailangan lang gawin at maging matatag ka sa buhay. Okay, so let us pray po. Lord, maraming salamat po sa araw nito. Maraming salamat sa kalakasan, sa katatagan. Maraming salamat sa buhay na ibinigay mo. Sa mga kapwa ko OFW, ingatan mo sila. Praying, Panginoon, na lahat po kami naririto na nag-aaral ay makapasa sa processing rate na ginagawa namin dito sa Sitaw. We pray, Panginoon, na madagdagan po yung aming mga pondo doon sa mga wala at doon sa mga nagsisimula pa lang. Lord, provide, Panginoon, yung kanilang funds para dito. Lord, naniniwala po kami na hindi aksidente ito. Ito ay isa sa mga ibinigay mo sa aming opportunity para makapagsimula. Bigyan mo lang po kami ng tapang, lakas ng loob na magawa yung mga bagay na narito at yung tama na dapat po namin gawin. Tulungan mo kami at maging daluyan ng pagpapala ang Sitaw, ganun din kami sa mga tao. At ialis mo sa amin yung pagiging selfish, yung greedy, alisin mo po sa amin yan. At dalangin po namin na ibigay mo pagkaloob mo sa amin maging mapagbigay, bigay mo po sa amin maging mapagmahal sa kapwa. Hayaan mo na sa'yo namin maibalik ang lahat ng papurit pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, thank you po. God bless po sa ating lahat. Maraming